ay nais ko po sanang i-share o itapik sa inyo yung ito po ay narinig nyo na. Pero ito ay i-remind ko lang po sapagkat ito po yung aking gustong i-share sa inyo ngayong umaga. Kasi po, sa ating pong paglilingkod, yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Yung pong ating paglilingkod sa ating Panginoon, meron pong dalawang klase po ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang una po ay masasabi natin sapat lang o sakto lang. Di ba? Ito po yung paglilingkod na ayaw po ng maraming responsibilidad. Ito po yung paglilingkod na easy lang. Di ba? Meron po na tama po yung ating paglilingkod. Meron pong pa-jab-jab lang, di ba? At meron naman po na paglilingkod na ito po yung ayaw umalis dun sa kanyang comfort zone. Kaya ito rin po yung hindi para mag-adjust o magbago. Kaya ito sinasabing sapat lang. Di ba? Kaya ito po yung una. Pero yung pong ikalawa, yung tinatawag na mainit na paglilingkod. Sino po ba yung mainit na maglingkod sa inyo ngayon? Pwede po bang pumalakpak yung mga maiinit? Wala atang mainit eh. Yung pong maiinit na sa paglilingkod, ito po yung kaiba o may extraordinary na sila po yung malaki po ang nagagawa para to expand yung ating kingdom of God. Maaring sapat lang o yung ating pong klase na sakto lang sa paglilingkod o si mainit na maglingkod, maaring sila po ay parehas lang. Pero ito po, yung paglilingkod nito ay ordinary lang. Pastor, paano po sasabihin kung paano po siya makapagpapasya yung ating puso na kung saan masasabi natin sapat lang o mainit na paglilingkod. Ito po yung pasya po, ang nagpapasya po ay ang ating puso na pinanggalingan nito. Kaya sa umagang ito ay pinamagatan ko po yung ating isi-share ko sa inyo, a heart fully committed to God. Kaya ito po yung dapat meron po tayong puso na ikukumit sa ating Panginoon. Kasi po sa mga nangyayari ngayon, panahon na para yung ating pong puso o yung ating buhay ay ikumit na natin sa ating Panginoon. Alam niyo po talagang kung kayo po ay lagi lang talagang nakikinig o nanonood sa TV, talagang makikita na po natin yung mga nagaganap na pangyayari. Kaya dito po sa unang hari, 8 talata pong 61, na kung saan ay ganito po yung sinasabi. Kaya't maging sakdal nawa ang iyong puso
sa Panginoon nating Diyos na nagsisilakad sa kanilang mga palatuntunan at ingatan ang kaniyang mga utos gaya sa araw na ito. Kaya sa araw po na ito, tayo po ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po sa atin na bawat isa sa inyo ay magkaroon ng focus upang maintindihan natin yung salita ng ating Panginoon. Nakapokus po ba tayo? Salamat po sa ating Panginoon sapagkat sa buhay po natin, nasabi ko nga po sa inyo yung mga nagaganap ngayon. Kaya tayo po ay dapat maglingkod sa ating Diyos. Di ba? Kaya marami po na nagsasabi na ang Diyos ay hindi po tumitingin doon sa kanyang kakayahan o yung gift. Siya po ay tumitingin sa puso, di ba? Kailangan yung puso natin ay talagang itinutuon natin sa ating Panginoon. Kaya dito po sabi po rito sa Ikalawang Kronika 16 verse 9, ganito po yung sinasabi, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo, palakasin ang mga taong matapat sa Kanya, kamangmangan ng inyong ginagawa, kaya mula ngayon, makikipaglaban ka na. Kaya dito po sa atin binabasa sa ating verse na ito, dito po ay nakasaad po yung mata po ng ating Panginoon ay nakatuon sa atin, na kung saan ay dapat yung puso natin ay ilaan po natin sa ating Panginoon. Kaya siya po ay nakatingin upang tayo ay kanyang palakasin. Amen po ba? Kaya ang hinahanap talaga po ng Diyos ay yung puso, di ba? Na kung saan ang ating pong pagkakataon na kung saan tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, dapat po tayo ay mag-concentrate, di ba? Kasi po kung maalala ko po nung bago-bago pa lang po yung church na ito, naalala ko po noon, marami naman po talagang dumadalo. Pero ang napapansin ko noon, talagang wala pong ganong nagpapagamit sa ating Panginoon. Alam niyo po, noong kami po ay sabihin bago pa lamang dito, parang puno na rin. Pero alam niyo po, yung aming song leader, si Sister Bernadette lang, ang talagang siya po yung projector pa lang po yung aming ginagamit. Alam niyo naman po kung sino po yung mga backup. Ha? Si Sister Lisa. Asan si Sister Lisa? Si Sister Alice. Si Pastor Ading. Ako, nasasama rin. Kaya nagkakagulo po kami, hindi po matimpla yung mic. Pero ang sabi ko nga po, kung ang ating puso ay nakatuon doon sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po dahilan kung tayo po ay hindi marunong. Palalakasin po tayo ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin yung ating Panginoon? Pero kapag ang ating puso
ay hindi fully committed sa ating Panginoon. Never po tayo natataas ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Sapat lang o sakto lang ang mangyayari sa atin. Di ba? Kaya dito po, total naman po ay ating pong pinag-uusapan yung fully committed sa ating Panginoon. Ganito po yung ating tanong. Ano ang uri ng paglilingkod na may fully committed heart? Una po, lalakaran niya ang mabubuting gawa na nakahanda ng Diyos sa Kanya. Ayon din po dito sa Efeso 2, talata pong Gs, ganito po yung sinasabi. Sapagkat tayo kanilang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y natin lakaran. Kaya dito po sa ating verse na ito, dito po yung ating Panginoon. Di man po tayo isinisilang, nakahanda na po yung ating pong magandang, mabubuting gawa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya dito po sa ating mga sinasabi na kung saan ang paglilingkod sa ating Panginoon ay dapat magkaroon ng commit yung ating puso. Na kung saan ay, kasi kapag ka po sinabi sa atin ng ating Panginoon, yung mabubuting gawa, hindi po tayo, hindi po natin masasabi na parang sikreto lang yun. Kaya ang Diyos ang nakakaalam. Pero yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon, kung halimbawa, pupunta po tayo o magsasabi taat sa ating Panginoon, magkakapera ba ako diyan? Makakabayad kaya ako ng aking mga utang? Gagaling ba ako diyan? Kapag kaganyan po yung dating natin sa ating Panginoon, never na malaman mo pa ang mabubuting gawa na inihanda sa iyo ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng ganun ang sabihin mo sa ating Panginoon. Kaya, dito po sa atin na mga nangyayari sa ating buhay na kung saan yung mga mabubuting gawa na inihanda sa atin ng Panginoon ay ating pong sundin. Kasi ito po yung meron po kasing sinasabing susi na kung saan ang susi ay ang pusong nakakumit sa ating Panginoon. Kaya dito po sa ating pong pinag-aaralan, ikalawa po, manatili siya sa pinagagawa ni Lord. Kasi ang servant na fully committed sa kanilang sarili hanggang na naganap ang pinagagawa ni Lord sa kanya ay talagang mabuti. Kaya dito sa church natin ngayon, tayo po ay nagkasama-sama sa umagang ito, pero meron nga pong nagsasabi na sabihin yung iba hindi fully committed sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito ay patuloy po nating
pinag-aaralan yung mga dahilan. Number 3 po, yung willing po tayong pumalaot. Ano po ang ibig sabihin nito? Kasi po yung pumalaot, ano po ba yung pagkakaintindi natin dito? Di ba kung tayo po ay naliligo sa dagat, pag mababaw, pero kapag ka pumalaot ka, palalim ng palalim. Di ba? Kaya sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, kung tayo po ay pasulong ng pasulong at ibibigay natin yung total commit sa ating Panginoon, tayo po ay magbubunga. Kasi po narinig ko po doon sa ating kapatid, ewan ko kung nandito po si Brother Odi. Si Brother Odi. Kasi sabi nga po niya, sabay-sabay po kami na nag-aaral ng o nagte-training dito noon. Pero ang sabi niya, kaso lang hindi ako nagtuloy. Pero sila Eka, sila Pastor Froilan, nagtuloy. Ang ibig sabihin ng ganon, pumalaot sila. Di ba? Pumalaot do kami. Kaya kami po ay ginagamit o nagsishare ng salita ng Panginoon. Na kung saan, alam niyo po ba na ang church na ito, maalala ko na ito po nung una po kasi sabi po ng sabi, ang lahat daw po ng dumadalo rito, parang mahihirap. Kaya, minsan po kasi nakakalungkot, di ba? Pero yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi po tayo naglubay. Kaya nakita naman po natin yung mga pagbabago ng church na ito. Di ba? Sabi nga po noon, naalala ko, iilan lang po yung meron sasakyan dito. Hindi ko malaman kung sino si Pastor Rick lang ata ang meron. O ako man po meron, pero sa kumpanya. Hindi po akin. Kaya po nakalulungkot na sabi talagang, ang sabi nga po, talagang hindi natin masasabing meron, di ba? Pero ngayon, napatuloy yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan sabi, saan ba yung church nyo? Kasi, na-traffic ako Kasi ang ibig sabihin, napakarami ng may sasakyan. Di ba? Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Napakarami na po na may sasakyan. Kahit bisikleta lang o motor lang yan, sasakyan na yan. Kaya nata-traffic po tayo rito. Nung una po, ang sabi nila, mahirap naman dumalo dyan sa church nyo Bakit? Kasi ubod ng init. Kasi po nung una, wala pa pong kesam yan. Pinapasok pa po kami ng ibon. Di ba? Naglilipara ng ibon dyan. Ngayon, tayo po, kasi ang sabi nga po noon, napakainit. Lahat, kung kayo po ay tatayo rito, makikita niyo po gamit na hawak-hawak ng mga nakikinig. Di ba? Pero ngayon, malaki po yung pagbabago. Kasi po yung pananampalataya natin sa Panginoon, talagang nangyayari. Di ba?
Sino po ba yung nagiginaw? Ha? Huwag po kayong matulog dahil sabi ko nga po sa inyo, mahirap po magsalita kung ang nakikinig natutulog. Di ba? Kaya palakpakan po natin yung ating Panginoon. Kaya yung iba po, willing na tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sa ating pong pag-oobserbat, ako po ay naniniwala na lahat po ng papasok sa church na ito ay ang buhay ay paayos ng paayos, pabuti ng pabuti. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, total naman po ay ang ating pong pinag-uusapan kung paano po tayo magiging fully committed na Kristiyano. Number po, dito po ay sinasabi natin na hingin kay Lord na kilusan tayo upang naisin siya. At ito po ay dito po natin sasabihin sa Filipos 2, talata pong 13, ganito po yung sinasabi. Sapagkat Diyos ang gumawa sa inyo na maging sa pagnanasa at sa paggawa na ayon sa kaniyang mabuting kalooban. Kaya ang sabi ko nga po sa inyo na kung saan kung tayo po ay mahina, tayo po, ang Diyos po, yung magpapalakas sa atin. Amen po ba? Kaya hingin po natin sa ating Diyos na tayo po ay baguhin. Baguhin ang ating puso na kung saan tayo po ay maglingkod ng lubusan sa ating Panginoon. Kaya sa church na ito, sino po kaya yung talaga pong merong bisyo? Pag sinabing bisyo, masasabi nating masama. Di ba? Sino po ba yung may bisyo pa? Kasi hindi po ako nawawala ng pag-asa na kung saan ang lahat ng papasok sa church na ito ay mawawala yung bisyo. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay babaguhin tayo at naniniwala na ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Amen po ba? Salamat po sapagkat ang aming pong kalakasan ng ating Panginoon ay siya po yung ating paglingkuran. Kaya palakpakan po natin muli yung ating Panginoon. Kaya sa ating pong mga nangyayari, sabi nga po, bakit doon sa church nyo? Meron pang may bisyo. Ha? Kasi meron po akong nakukuhan. Talaga ka akong ganun. Unti-unti naman silang mawawalan. Kasi hindi naman pwede yung sinabing may bisyo. Kasi ang bisyo, masasabi nating naninigarilyo, di ba? Umiinom. Pero ako po, nung sinasabi ko nga po sa inyo, nangyari po sa akin yan. Pero nung nakilala ko po yung Panginoon, na talagang ang bisyo, talagang hindi dapat. Di ba? Pero winala sa akin ng ating Panginoon. Kaya dito po kahit may bisyo, aalisin ng ating Panginoon. Unti-unti yan. Bakit mo, bago matapos ang taon na ito, totoo nga pala yung sinasabi mo, mawawalan na sa atin. Amen po ba? Salamat po sa inyo sapagkat tunay nga po na
ang Diyos ang magpatuloy na magpapala sa atin. Kaya sabi nga po dito sa Galatia 5 po talata pong 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para sa at pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Kasi po kapag po tayo nakakakita po ng may bisyo, hindi po pala pwede nating masyado silang kagalitan. Alam niyo po yung ating pong dapat gawin, ipag-pray po natin sila na kung saan sila po ay makalaya rito. Sapagat ang sabi nga po sa Biblia, sila po pala ay alipin. Alipin po sila. Kaya gusto po nilang magbago, pero hindi nila kagad magawa. Amen po ba? Kaya dapat ipag-pray po natin sila. Kasi pag po tayo, yung ating pong kasamahan, patuloy na gumagawa ng hindi ayos pa, dapat huwag po nating husgahan sila. Sapagkat darating ang panahon na kung saan ay babaguhin din sila ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong misyon ay upang makakilala po sila ng lubusan. Kasi po, dito po sa Marcos 8 talata pong 36, ano ba ang mapapala sa isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Di ba? Kasi minsan po kasi lahat po ng mga may sinasabi, lahat na ng mga kalayawan, mga gawain ng sanlibutan ay nasa kanya na. Pero isipin natin na kung saan kapag ganito po yung ating ginagawa, nasabi nga po rito, mapa sa inyo man po lahat. Pero kung yung ating pong kaluluwa ay hindi po tayo makakarating sa ating Panginoon, hindi po ba malungkot? Kasi nasabi ko nga po sa inyo na kung saan yung mga bisyo na yan ay sabihin talagang siguro masasabi natin na may magbubulong. Darating sa atin yung mga pagkakataon na yun na kung saan yung bisyo na yan maaalis ng ating Panginoon. Kasi marami po sa atin na kung saan yung mga bisyo na yan, maraming, kasi katulad po ngayon, marami po na ang ginagawa po ay paghahanap po lagi ng pera. Di ba? Para may pang itustos din sa kanilang bisyo. Pero ano man po yung mangyayari sa kanila kung puro pera na lang. Di ba? Kaya nasabi, nasa kanya man po yung kanyang, mapasa kanya man po lahat yung kanyang ari-arian, ano man yung mapapasa kanya, wala pong kasaysayan yan. Kaya dito po, kapag po ang pera, yun po yung ating
hinahanap lagi. Kasi, ang sabi nga po, kapag ka ang pera ang iyong pinaglilingkuran, ang gawain ng Diyos ay abala. Di ba? Kasi puro pera na yung iniisip mo eh. Ha? Puro pera. Pero yung pagdalo sa ganito, lalong-lalo na ngayon, malakas ngayon ang bentahan. Linggo. Diba? Pero kung yun, talagang sabi, pag ang pera hinanap mo, yung pagdalo sa gawain ay abala. Diba? Pero kapag araw po yung ang Diyos, ang inuna, ang paghabol sa pera ay abala. Diba? Pero hindi po natin kasi pwedeng pagsabayin. Di ba ang sabi, kapag ikaw ay naglilingkod sa dalawa, aalisin mo yung isa. Kaya ang alisin po natin yung hindi yung maglingkod po sa ating Panginoon, yun po ang ating unahin. Amen po ba? Salamat po sapagkat tunay nga po na ang lahat po ay nauunawaan yung ganito pong mga sinasabi po sa atin. Kaya ikalawa po, ang sabi nga po rito, kapag ka po tayo ay fully committed sa ating pong Panginoon na isang Kristiyano, ikalawa po dito, tayo raw po ay magsasama sa mga passionate na servant. Kasi kapag ka po tayo po ay yung ating mga sinasamahan, yung willing na naglilingkod sa ating Panginoon. Halimbawa, nagpa-follow up sila, Brother Ludi, di ba? Yung mga ganito pong mga humahayo, tayo po ay sasama, tayo po ay talagang magiging mabuti. Kaya po tayo po ay sasama sa kanila para po tayo ay mahawahan nila. Di ba? Kasi kapag ganito po yung ating nakikita ng mga kapatid na puro kabutihan, yung ginagawa, huwag na nating pakawalan. Sumama po tayo. Di ba? Kaya kung saan man tayo magpunta, doon po tayo sa kanila sumama. Pero kung ang sasamahan po natin, yung mga taong maraing bisyo, ano naman po yung mangyayari sa ating buhay? Yun po yung ating pong gawin. Pangatlo po, mag-attend kung saan may ginagawa ang Diyos. Di ba? Kasi po, minsan po kasi dapat talagang dumadalo po tayo. Halimbawa, meron po tayo discipleship, mga prayer meeting, prayer and fasting. Dapat po tayo ay nandito. Kasi minsan po, nakalulungkot na pagka po meron tayong prayer and fasting, hindi po nalalaman ng iba. Bakit kaya? Iilan lang po yung nagpupunta nung una-una, pero parami na po ng parami. Sana po maging ganito po tayo karami. Amen po ba? Pero yung halimbawa katulad po ng revival night, dapat po hindi naman po yung puro sa leader lang. Lahat po tayo ay kailangan yun. Di ba? Ngayon po, kung kayo po ay tatayo rito, punong-puno po tayo. At makikita po natin yung iba po ay nasa likod. Pero pag revival night, sana po ganito rin po tayo karami.
Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Sana sa darating po na revival night sa last week ng ating buwan, sana po karamihan nandito. Ano po ba yung problema? Bakit hindi po nakararating? Ha? Ano po ba yung problema? Sabihin niyo lang po kay Pastor Ading. Nandiyan po si Pastor Ading. Kasi laging pag ako po na-example, lagi ko na po siyang nakikita. Di ba? Kaya sabihin niyo po kung ano man yung problema niyo, kung kayo man po ay dapat niyang tulungan, tutulungan po kanya. Kasi po, ang sabi ko nga po sa inyo ngayon, kami po, nagsimula rito, narito na po kami, hanggang sa pumuti na po yung aming buhok, hanggang sa nawala na po siya ng buhok, nandito pa. Amen po ba? Kaya kung kayo po ay may problema, sabihin lang po niyo, kasi po nakalulungkot, yung hindi po na, panay naman po yung ating remind po sa ating mga kapatid. Pero ako po ay naniniwala, na sa darating na last Friday of the month, alas 7 po ng gabi, di ba? Nandito po tayo. Napakaganda po. Hanggang idiretso na po natin hanggang sa matapos yung taon nito. Ha? Kasi po, ang sabi ko nga po sa inyo, magbigay na po tayo ng totally commitment sa ating Panginoon. Kasi, alam nyo naman po, yung mga nangyayari ngayon. Ha? Iyaw ko na po na, minsan po kasi nakakatakot, pero huwag po tayong matakot. Ha? Huwag po tayong matakot, pero yun po yung dapat lang nating gawin. Kaya, sa ating pong panghuli, yung number 4, alamin po natin kung sino ka. Kasi po, tayo po ay hindi anak ng dyablo, tayo po ay anak ng Diyos. Ang Diyos ay lumikha sa atin, kaya dapat alam natin kung sino tayo. Diba? Kaya, napakarami po tayo kasing mga tao ngayon na nasabihin makasalanan pa na hindi nila alam kung sino siya. Kaya dapat alamin natin kung sino po tayo. Amen po ba? Kasi po sa mga nangyayari ngayon, paulit-ulit kong sinasabi po sa inyo, hindi po natin hawak ang bukas. Gusto po natin na bago po dumating yung ating Panginoon, ay ibigay na natin yung taos-puso paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi sa mga nangyayari ngayon, never nating, hindi pa natin alam kung ano ang ating sasapitin. Kaya, ang sabi ko nga po sa huli, sa ating pong panghuli, huwag nating sayangin ang bawat sandali ng ating buhay. I-commit natin ang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat malapit na ang kanyang pagbabalik. Di ba? Kaya ako po ay naniniwala
na tayo po ay sasama-sama sa pagbabalik ng ating Panginoon.